DDS, dating Pangulong Duterte makakauwi na ng bansa at tuluyan ng makakalaya? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Formal ng hinamon ng defense team ni FPRRD ang jurisdiction ng ICC. Ang Malacanang naman, hands-off pa rin daw sa kaso ng dating Pangulo. Pinababasura na ng depensa ang kasong isinampa laban sa dating Pangulo dahil sa kawalan ng jurisdiction. Sa isang 38-page document, formal na nilang kinwestiyon ang kapangyarihan ng ICC na ituloy ang kaso at hiniling ang agarang pagpapalaya kay FPRRD. Kumalas ang Pilipinas sa ICC noong March 2019. Kaya naman, wala na raw legal basis para ituloy ang kaso. I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. Okay. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Makakauwi na si Duterte? Good news ba ito sa mga DDS? Kung akala mo tapos na ang lahat, hindi pa pala. Isang tanong na ngayon ang hindi mapakali sa mga DDS at kahit ang bawat Pilipino na interesado sa topikong ito. Makakauwi na ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi mo pa kailangang sumagot, pero teka lang, huwag mo munang isara ang tab na to dahil ang sagot hindi basta-basta oo o hindi. Simula pa lang ito. Isang bomba ang pinasabog nitong Mayo 2. Nag-file ng submission ang kampo ni Duterte sa International Criminal Court para tuluyang ibasura ang kaso laban sa kanya. Pero hindi dahil walang ebidensya, hindi rin dahil sa kawalan ng saksi, kundi dahil sa kawalan ng jurisdiksyon. Walang karapatan daw ang ICC na litisin si Duterte. Yan ang linya ng kanyang mga banyagang abogado, sina Nicholas Kaufman at Dov Jacobs. Pero teka, totoo ba ito? Pero bakit ngayon lang? Ang September 23 pa sana ang pre-trial hearing, pero ngayon pa lang gusto na ng kampo ni Duterte na tapusin na ang laban. Bakit? Para hindi na raw magsayang ng oras, pera at resources ang ICC. Strategic? Oo, pero may butas din. Kasi hindi pa malinaw kung papaboran ng ICC ang ganitong logic, lalo na't ang kaso ng Pilipinas ay unique. Hindi kagaya ng Burundi na nagsimulang maimbestigahan bago pa sila tuluyang umatras sa ICC. Ang atin, baliktad. Nag-withdraw na tayo, pero 2 taon pa ang lumipas bago nagbukas ng investigasyon. Kaya dito na lalong tumitindi ang tanong, may jurisdiction pa ba ang ICC sa Pilipinas? Ang mga pabor sa ICC sinasabi, oo, dahil miyembro tayo noong naganap ang mga krimen. Pero ang kampo ni Duterte, hindi na raw pwedeng ituloy ang kaso kasi hindi na miyembro ang Pilipinas noong 2021 nang simulan ang investigasyon. 2 artikulo ang pinag-aawayan. Article 127, sabi nito, kahit umatras na ang isang bansa, tuloy pa rin ang investigasyon kung nasimulan na. At Article 12.2, sabi naman nito, ang state are parties, ang precondition para matuloy ang jurisdiction. Notice the tense, are, not where. Para sa kampo ni Duterte, sapat na yun, therefore, dapat itigil daw ang kaso. Pero, may pero. Maraming legal expert ang hindi kumbinsido, katulad ni Professor Laila Sadat, dating ICC Special Advisor. Kapag may ambiguity sa treaty, dapat tignan ang ibang korte at sa lahat ng kaso. Kahit umatras ang isang bansa, mananatili ang jurisdiction basta miyembro sila nang mangyari ang mga krimen. At kung pagbabasehan ang General Law of Treaties, hindi nawawala ang obligasyon kahit matapos na ang treaty. So anong ibig sabihin nito? Sa madaling sabi, hindi pa tapos ang laban. Habang ang kampo ni Duterte ay umaasang unconditional release, ang ICC naman ay naglalakad sa manipis na legal na lubid na bawat hakbang ay may pwedeng bagsakan. Pero ito ang catch.
Kung papanigan ng ICC ang posisyon ni Duterte, makakauwi siya. Walang hearing, walang trial, isang malaking panalo para sa mga DDS. Pero kung hindi, ay naku, September 23, tuloy ang pasabog. Kaya ano ang dapat nating abangan mga kaibigan? Una, magdidesisyon ba ang ICC bago pa ang Setyembre? Pangalawa, tatanggapin ba nila ang argumento ng defense? At pangatlo, at higit sa lahat, makakauwi na ba si Duterte sa Pilipinas bilang isang malayang tao? Huwag ka muna magdiwang kaibigan, pero huwag ka rin magluksa. Dahil kung may isang bagay tayong natutunan dito, ito iyon. Sa politika, ang good news ay laging may kaakibat na pero. At ang kasunod na kabanata, nasa kamay na ng ICC. At syempre, nasa kamay ng ating dakilang Diyos. Have mercy o God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. 1:8 verse 36. Kaya't kung palalayain kayo ng anak, kayo tunay na magiging malaya. Sa gitna ng mga balitang puno ng kontrobersiya kaibigan, paglilitis at kalayaan mula sa korte ng mundo, dapat nating itanong sa ating sarili, ano nga ba ang tunay na kalayaan? Maaring may basura ang kaso, maaring makauwi ang isang tao, pero kung ang puso natin ay nakakadena pa rin sa kasalanan, malaya ba talaga tayo? Sabi ng ating Panginoon Jesus sa 1:8 verse 36, kung palalayain kayo ng anak, kayo tunay na magiging malaya. Hindi ito kalayaang pansamantala, hindi ito kalayaang may kondisyon. Ito ay kalayaang galing sa Kanya na tumubos sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan, kahihiyan at hatol ng kamatayan kaibigan. Ang ating Panginoon Jesus ang tanging hukom na may kapangyarihang magpatawad ng lahat nating pagkakamali. Hindi mo kailangang dumaan sa hearing o mag-file ng motion. Ang kailangan mo lang ay manampalataya dahil ang tunay na kalayaan ay hindi galing sa korte, ito ay galing sa krus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat dahil ikaw ang aming tunay na kalayaan. Sa gitna ng kaguluhan sa mundo, ikaw ang kapayapaan at katarungan. Palayain niyo po kami mula sa tanikala ng kasalanan at tulungan niyo po kaming mamuhay ayon sa iyong katotohanan. O aming Panginoon Diyos, tunay nga po na ang aming hukom ay walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus na hindi kailanman nagkakamali at siya rin ang tagapagligtas na hindi kailanman nabibigo. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patuloy ng pag-aalaga sa amin. Patuloy niyo pong alagaan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging ang ICC at lahat Panginoon na nasa katungkulan at aming mga lider. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pwede tumasamot iling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.